lusot ang may atraso. Masarap maging kaibigan pero ang ilan, balak silang gawing ulam? Bad yan! Inireklamo sa resibo ang mag-asawang tandem daw sa pagbebenta ng mga aso para karnihin at gawing pulutan. Naku, bantay, left the room. Nitong nakaraang buwan, nakaamoy ng isang tip mula sa isang concerned citizen ng Animal Kingdom Foundation o AKF. Ang sumbong, may lalaking nangangalakal daw ng mga aso sa San Ildefonso, Bulacan para ibenta, karnihin at gawing ulam. Attorney, yung bentahan po ng mga aso dito sa San Ildefonso, Bulacan, paano ho nakarating sa Animal Kingdom Foundation ang impormasyon? Way back 2021, may nagre-report na niyan sa amin na may bentahan dyan. At umulit ngayon ulit nitong 2023. Attorney, sa pagkakaalam ko, meron ka mga dalang resibo. Pagpapatunay kung ano ba ang itsura, ano ang kalagayan ng mga aso. Naku, Emil, na medyo kalunos-lunos ang kanilang mga itsura, Ayan, mga aso na nakasilid sa loob ng mga sakong ito. So, aso ho, nasa loob yan? Aso yan. Akala ko, graba, bato, hindi yun. Yun na nga eh. Alam mo yun, so imaginein mo yung sarili mo na ilalagay sa sako. So ganyan ang itsura nila. Hindi makahinga yan, nakatali ang mga yan. Ang modus, kapag may umorder, nanghuhuli raw ang suspect ng mga asong pag-aalagala o di kaya'y bumibili sa ilang residente. Ibinebenta niya ito sa mga kainan sa halagang 200 to 300 pesos. Ang modus lamang nito napakadali, So yung mga naghahanap o yung mga tao lang, bystanders or kung sino man dyan sa tabi-tabi na alam yung kalakaran, mangunguha lamang yan ng mga aso sa tabi-tabi or naghahanap yan bara-barangay sa mga bahay-bahay. Dog napping ang tinatawag natin dyan or binibili nila yan doon sa mga may-ari na ayaw na nila ng mga aso nila. So, nabibili nila yan sa murang halaga. Agad na nakipag-ugnayan ng AKF sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, Regional Field Unit 3 ng Bulacan. In-evaluate muna namin yung mga information at nag-conduct tayo ng briefing. After that po, nag-designate na po tayo kung sino-sino yung mga magiging parte ng nasabing operation. Una munang nagsagawa ng surveillance sa Barangay Pinaod, San Ildefonso, Bulacan kung saan daw nakatira ang suspect. Tapos ay pinlano ang gagawing entrapment operation. Nagpanggap na bibili ng aso ang asset ng CIDG at nakatransaksyon niya ang asawa ng target. Ang presyo ng 4 na aso, 1,000 pesos. At nang dumating ang araw ng bentakan, June 5, positibong may dalang mga sako ang suspect. Agad ikinasa ng PNP CIDG at ng NGO na AKF ang isang entrapment operation at binantayan ng suspect. Bali, nakipag-usap po muna yung confidential informant natin through text na sinabi natin na bibili ng 4 na pirasong aso sa halagang 1,000. Positibo namang kumagat ang suspect at pagdating sa lugar, inihanda na po namin yung dusted money namin na halagang 1,000. At sa tulong ng confidential informant at isa naming kasamahan, inabot na nila yung halagang 1,000 kapalit ng 4 na aso. Ops, ito ka muna. Ikaw ay may karapatang manahimik. Ano man ang sabihin mo, gawin mo ay pwedeng gawing pabor o laban sa iyo sa loob ng korte. Ikaw ay may karapatang kumuha ng abogado. Kung wala kang kakayahang makakuha ng abogado, ang gobyerno ay magbibigay ng isa. tila bahag ang buntot at hindi na nakapalag ang suspect ng pusasan siya ng mga pulis. Kinilala siyang si Joselito Legaspi, 40 years old. Nung nagpakilala na po kaming mga alagad kami ng batas, hindi na po siya nagpumiglas pa. Sumama na po siya sa akin. Ilang metro lang ang layo sa kanya. Natagpuan ang kalunos-lunos na kalagayan ng hindi lang 4, kundi 5 aso. Kung binigay na po sa atin yung mga aso, nasa loob po ito ng sako na halos hindi sila makahinga. At makikita mo po yung stress na nararamdaman ng mga aso. Nakasako, nakatali ang bibig at hirap na sa paghinga. At 2 sa kanila, hinang-hina na. Sa kasamaang palad, isang aso ang bumigay na. Nakita na lang po namin dun sa area na patay na po yung isang aso. So 5 po ang aso ang ating ang tumambad sa atin doon, ano? Unfortunately, on site, may isa ng patay. Dahil siyempre, sabi nga natin, nakasilid sila sa aso, mainit po ang panahon. So suffocated po talaga sila dyan.
At along the way po, nung ating chine-check yung mga aso, namatay na rin po yung dalawa. Yung itsura ng mga aso na ito, ano to, Tony? Sugat, ano ho ba? On-site, makikita mo naghahabol hininga dahil hindi sila makahinga. Nakapanayam ng resibo ang suspect at ito raw ang unang beses na ginawa niya ito. Inaan ko naman po na gano'n ang bawal magbenta ng aso. Kaya naman po ako napilitan may tumawag po sa akin. Pati yung asawa ko, tinawagan ako. Kaya gano'n po nangyari. Nagpatulong sa amin uli ng aso, ayun na, tumulong na ako. Sir, gaano katagal niyo na po ginagawa yung pagbibenta? Hindi, ngayon lang po ako. Bago lang po yung sa akin eh. Talatrabaho po ma'am, parang hindi sa gulay. Alam niyo po illegal yung ginagawa niyo? Alam po nga po, sinabi ko sa asawa ko, masama ka ako yan. Inuhuli ka kami mahuli. Kinumpirma niyang ang asawa niya ang siyang nakikipagtransaksyon sa mga buyer. Kaya lang lagi kumukontak dun sa kumukuha. Kaya permission tawag. Ako hindi naman ako nakakapag-usap eh. At busy nga lagi ako sa trabaho. Pero ayon sa mga otoridad, hindi ito ang unang beses na nagbenta siya ng aso para karnihin. Ito ay matagal na po nilang ginagawa ito. Maraming beses na rin po nilang ginagawa. Kaya sanay na po sila rito. Nakakulong ngayon ang suspect sa PNP CIDG Bulacan at nakaharap sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act. Depende po sa dami ng aso per head po kasi pwedeng 2 taon o 1 kalahating taon. Ayon sa isang veterinarian, delikado ang pagkain ng karne ng aso. Kung sakaling may rabies ito, hindi raw ito nawawala kahit lutuin ito. Kasi ang tendency po nun, tayo din ang maapektuhan eventually and magkaka-problem or mahahawa ng rabies. And dun sa mga nagda-dog meat trade, iwasan na sana nating magkatay ng aso. Kasi para din kasi maiwasan natin na makakain tayo ng mga meat na positive for rabies. Dinala ang mga sinagip na aso sa isang rescue center sa Capas, Tarlac. At agad na ginamot ang mga sugatan at may karamdaman. Ito po yung isa sa mga rescue natin last Monday. He is Ramu. Siya po yung may pinaka-severe condition nung dumating. And based sa history po, siya yung pinalo sa ulo. Then natamaan po yung eye niya. Na-damage yung dito sa middle canthus nung ano. So parang pa-pop up na yung eyeball niya. Then nung upon checking po nung mismong eyeball, meron na rin po damage yung lens. So eto, nag-conduct po tayo ng eye inoculation then permanent tarso wrap. Siya po ay si Ram. Few days ago po, nag-positive siya sa test kit ng parvoviral infection. Nasa under medication na po siya. Supportive treatment lang ang ginagawa natin. Then, early today po, kumain na siya, which is a good sign po. Nag-start na yung recovery niya. Kapag tuluyang gumaling, pwede nang ampunin ng mga aso para magkaroon na sila ng bagong takanan. Dito naman po sa Kennel 13 namin, dito nyo po mahanap yung mga up for adoptions namin, ready for rehome. So sila na po yung mga treated na and well-behaved na po sa mga temperament nila. And up for adoption po sila. Si Mami Dog ni Ram, yung puppy na black, siya po yung upon arrival, siya po yung nag-expired. And yung isa naman po na nasa sako na kawawa, yung itsura niya, kasama po niya dito po na living din. Kahit mga hayop, may karapatang mabuhay ng ligtas sa anumang uri ng karahasan at pang-aabuso. At dahil walang kalaban-laban sinabantay, responsibilidad natin silang alagaan at bantayan.